Panibagong series po. Are you excited po? February na, no? February na. And ang February po ay Love Month. Kaya we will talk about love po this month. Okay? Sino dito ay excited na pag-usapan ng pag-ibig? Okay. Ang lima lang ang excited na pag-usapan ng pag-ibig. Ang series po natin ay a story of love and redemption. No? Story of love and redemption. Pag-usapan po natin yung aklat po ni Ruth. Okay? Study in the book of Ruth. Ako po, personally, excited po ako dito sa series po na ito. Kasi habang inaaral ko po, never ko po tinuro ito. I never touched this book po, kahit po isang verse dati. Hindi ko pa po nadidiscuss ito. That's why nung habang inaaral ko ay na-bless and gusto ko i-share sa inyo yung mga nireveal po ng Panginoon dito. Now, bakit a story of love and redemption? Yung book of Ruth po is not all about the love story of Ruth. Okay? Alam natin, si Ruth dito, di ba, ay namatay yung kanyang asawa, tapos nag-asawa siya ulit. Tama? Pero hindi lang to story ng love story ni Ruth. Ito po ay love story. A story of God's love sa kanyang, sa atin. Kaya po, actually, habang inaaral ko, ano bang ita-title ko dito, kasi kung iisipin ko, ang aklat na ito ay patungkol lang sa love story ni Ruth, ay ita-title ko sana, Hello Love Again. Kasi si Ruth, di ba, ay nabyuda, and then nag-asawa ulit, Hello Love Again. But this story po, this love story is not just all about the love story of Ruth, kundi po story po ito ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po, may kasamang redemption. Now, I use the word story. Ano lang po natin, i-into lang natin itong series na ito. I use the word story kasi po, pag ang story kasi, ma-appreciate mo, maintindihan mo, pag nalaman mo yung buong story. Okay? Kasi every Sunday, we will discuss chapter 1, chapter 2, 3, and 4. Now, may mga revelation si Lord every chapter, pero ma-appreciate nyo po itong message na ito pag nalaman nyo po hanggang dulo, hanggang February 23. Okay? Makikita natin yung buong meaning ng pag-aaral na ito sa February 23. Okay? Yung buo. Kasi hindi ko naman kaya i-discuss ng lahatan kasi kulang tayo sa oras. Okay? Now, tingnan muna natin yung setting po ng aklat po na ito. Mayroon dalawang aklat sa Bible, pinangalan sa babae. Itong aklat na ito, Ruth. Ano yung isa? Esther. Okay, Esther. Now, ang aklat po na ito ay, maraming nagsasabi na ang sumulat nito ay si Samuel, ayon po sa Jewish tradition, pero unknown po ang author dito. Kumbaga, kung babasahin mo ang book, hindi mo malalaman kung sino talaga ang author. No? Pero sa Jewish Talmud po, Jewish tradition ay ang kinikilala nilang author dito ay si Samuel. Okay? Now, merong apat na gusto kong parang i-discuss dito sa bawat chapter. Okay? Ay yung salitang famine, favor, tapos family, and future. Okay? Apat na F po yan. Okay? Famine, favor, family, and future. Next Sunday po, huwag po kayo mawawala next Sunday. Kasi po, mag-importante naman kada Sunday, pero maganda yung next Sunday. Huwag po kayo mawawala sa next Sunday. Now, simulan po natin, no? Kaya po yung ating title po ngayon ay God's Love in Famine, no? God's Love in Famine. Okay po, tayo pong lahat ay itaas po natin yung pag-aaral po na ito. Let us pray. Lord, salamat po muli sa inyong pag-ibig sa amin. Lord, hindi kami magsasawa na pag-usapan ang iyong pag-ibig. Kung paano niyo po ipinanama ito, simula pa nung una, O Diyos, hanggang ngayon at hanggang katapusan. Lord, hindi po nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Your unfailing love never changes, O God. Kahit kami, Panginoon, ay maraming mga kapalpakan, kahinaan sa buhay,
But Lord, your love is unchanging, O God. Thank you, Lord. That's why as we study this book, O God, makita namin, O Diyos, yung kagandahan ng iyong pag-ibig sa amin, O Diyos, sa sangkatauhan, Panginoon. Give us, Lord, attentiveness, O God, sa umaga na ito upang pakinggan. Mag-focus kami, Lord. Marinig namin ang mensahe niyo po sa amin personally, O Diyos, sa magitan, Lord, na aklat na ito. At samahan niyo po kami, not just in this pulpit, O God, but if we study it personally, Father God, patuloy kayong mangusap, Panginoon. Salamat po. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name, amen. Sige pa, palakpakan natin si Lord. Okay, ready na ba kayo? Okay, God's love and family. Tingnan natin sa verse 1. At nangyari nang may araw na ang mga hukom ang namumuno. Dito sa verse 1, makikita po natin kung kailan ito nangyari itong aklat ng Ruth. Okay? Kailan ba nangyari ito? Dito sa verse 1, sinabi nung araw ng mga hukom. Sa Book of Judges po ito nangyari. Karamihan nagsasabi na sa kalagitnaan po ng Judges. Di ba? Ang panahon kasi ng hukom po or Judges, nagsimula po yan nung namatay si Joshua hanggang doon bago mailuklok si Haring Saul bilang isang hari. Marami nagsasabi na nasa gitna ito. Nasa gitna ito ng aklat ng Judges. No? They said that in the times of Gideon. No? And then merong nangyari dito. Nagkaroon ng taggutom sa lupain. Pag sinabing tagutom po is famine, no? Famine. Madalas po ang famine sa Bible, especially in the Old Testament, ito po ay pagkilos ng Diyos. Pagdisiplina ng Panginoon doon sa kanyang bayan. Na ang tao po, ang kanyang bayan ay gumawa ng pagkakamali, pagkakasala, at kumikilos ang Diyos, nagpapadala siya ng famine para turuan itong mga tao na ito. Now, ano ibig sabihin, Pastor? Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay napapahayag minsan sa kanyang pagdidisiplina. No? Yung pag-ibig ng Diyos napapahayag sa kanyang pagdidisiplina. Ang bayan ng Diyos, pag gumawa sila ng mali, no? Pagtalikod sa Diyos, dinidisiplina sila ng Panginoon. Kaya nga po, yung discipline ni Lord is always redemptive. Ibig sabihin, dinidisiplina ng Diyos ang mga tao, ang kanyang bayan, para bumalik po sa Kanya. Kaya yung discipline is an act of God's love for us. No? Is an act of God's love for us. Hebrews chapter 12. Sabi ng Bible sa atin, di ba? Hebrews chapter 12. Lahat ng mahal ng Diyos ay kanyang dinidisiplina. Amen? Amen ba? Amen. Nung nakaraan po, si Nathan sa si Kaiden naglalaro, na sobrang kasiyahan nila, natulak ni Nathan, si Kaiden, natulak talagang, na supasok si And then, siyempre, iyak yung bata. And then, si Nathan, siyempre, pinagsabihan ko. Nung pinagsabihan ko, kinuha ko, tapos kinawakan ko yung kamay, pinalo ko yung kamay. Bakit? Para malaman niya, kahit parang masaya sila, pero kailangan malaman niya na mali yung kanyang ginawa. Hindi yun parang dahil galit ako, ayaw ko sa kanya, kundi mahal ko siya para makita niya na mali yung kanyang ginagawa. Pagdidisiplina. Okay? By the way, okay po ang pamamalo po, no? Okay naman po ang pamamalo. Pero, pag namalo po kayo, segue ko lang, no? Pag namamalo po tayo ng anak, especially pag mga bata pa, okay lang po yun. Pero huwag kayong mamamalo ng galit. Galit kayo. Ano yung bakit? Mapapalakas ang palo niya. Kaya huwag nyo, habang hindi pa kayo galit, doon kayo mamalo. Kasi, act of love yun. Kasi nandun pa yung control ng emotion po ninyo. Segue lang po yun, no? Pero hindi yun ang topic natin. Hindi, isang lalaking taga Bethlehem sa Judah, umalis upang manirahan, no? Upang manirahan sa lupain ng Moab, siya ay ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak. Now, ang sabi ng Bible sa atin, nagkaroon ng tagutom, at ang itong tagutom na ito ay nagtulak po kay Elimelech na dalhin yung kanyang pamilya doon sa Moab.
Now, madalas po ito po ang ginagawa ng tao. Okay? Yung sitwasyon, minsan, ito yung nagtutulak sa atin sa paggawa ng desisyon. Tama mo ba? Kaya yung pag-alis nila Elimelech doon sa Judah, Bethlehem, ay base ito sa kanilang sitwasyon. Hindi sila umalis dahil pinapaalis sila ng Diyos, pinapalipat sila ng Diyos. No, hindi. Kundi umalis sila dahil mayroong tagutom. Pero hindi dahil direction sa kanila ng Panginoon yon. Kaya, importanteng learning po ito mga kapatid, no? Kasi bakit mahalaga ito makita natin? Kasi, yung Moab ay, ano po yan, pagan country yan. Sumasamba sila sa ibang Diyos. Pag nilipat mo ang pamilya mo doon sa isang lugar na hindi si Yahweh ang Diyos, pwedeng maka-apekto ito doon sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, nilagay ni Elimelech yung pamilya niya at risk sa panganib na lumayo sa Diyos. Nakita niyo po? Siyempre, ang instinct po talaga ng tao, pag merong need, kailangan mo magkaroon ng desisyon. Tama po ba? Amen ba? Pero, we should consider po, not just yung need, but yung leading po ng Panginoon. By the way, yung Moab, kilala niyo ba yung Moab? Ano lang po, iba-background lang po natin yung settings po ng book. Yung Moab po, kilala niyo ba ang mga Moabites? Yung mga Moabites po, galing po sila sa lahi ni Lot. No? Si Lot. Yung mahilig sa lupa, si Lot. Okay, Lot. Lot po yun, Lot. Okay. Hindi kayo masyadong natawa. Hindi na-intindihan yung joke, Okay. Si Lot po, alam natin, pinsan ni Abraham. Tama mo ba? Sodom and Gomorrah. Tapos umalis sila. Tapos namatay yung asawa niya kasi tumingin doon. Naging asin, no? Kaya ang sinama ni Lot, yung kanyang dalawang anak. Tapos, ang thinking ng mga anak niya, wala nang tao sa buong mundo. Wala nang tao. Kasi nasunog na yung Sodom and Gomorrah, yun ang thinking. Dati po, pag wala kang anak, is talagang mahirap po. Kaya ginawa po na dalawang anak alam natin, di ba? Ginawa ng dalawang anak ni Lot is nakipagsipin sila dun sa tatay nila. Okay? Sa tatay nila. At yung isa doon ay pinanggalingan ng Moabites. Kaya doon po lang galing yung mga Moabites. Okay? Doon po. Background lang. Kaya po, yun po tandaan natin, ito po, gusto kong makita niyo po sa umaga na ito. Make a decision not because of need, but because of His lead. No? Make a decision not because of need. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pangunguna ng Diyos. Amen po ba doon? Kasi madalas po talaga, ako po, pag mayroong pangailangan kagipitan, parang gusto ko solusyonan agad yung sitwasyon. Pero, alam niyo po, alam natin yung nangyari dito. Tama? Ano nangyari dito? Si Elimelech, dinala niya yung pamilya niya at hindi po maganda yung nangyari sa kanila. Okay? Bakit? Kasi hindi naman yun ang leading ng Panginoon sa kanila eh. Amen po ba? Kaya pero, ito po yung pag-aaral natin ngayon. Yung pagkakamali ni Elimelech, doon nakita yung pag-ibig pa rin ng Diyos. Kaya number 1 point ko po sa umaga nito, God's love is bigger than our mistakes. No? God's love is bigger than our mistakes. Kahit po si Elimelech ay nagkamali, pero mas malaki pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kahit meron tayong mga pagkakamali sa buhay, lagi nating tandaan na mas malaki pa rin ang pag-ibig ng Diyos kaysa doon sa mga pagkakamali natin. Amen po ba? Now, pero hindi ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos, pag mayroon tayo nagawang pagkakamali, excuse na tayo doon sa mga consequences ng pagkakamali natin. Hindi ganun yon, no? Pero, God can give us grace. Pag nagkamali tayo, tutulungan tayo ng Diyos para maayos yung mga pagkakamali na yon. Pero lagi natin tandaan, na ang
pag-ibig ng Diyos ay mas malaki sa ating mga pagkakamali. Amen po ba? Now, kaya yung famine dito, yung famine po dito sa aklat na ito, ay hindi lang po ito famine ng food, kakulangan ng food. O sinabi natin famine, di ba, taggutom, kakulangan. Hindi lang po famine of food or material. Hindi lang, kundi famine of family din po ito. No? Problema sa family at spiritual problem po ito. Spiritual problem. Tingnan natin. Okay, ano nangyari? Ang pangalan ng lalaki is Elimelech, ang kanyang asawa ay si Naomi, ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay si Malon at Chilon. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Judah. Sila ay pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon. Ngunit si Elimelech, na asawa ni Naomi ay, ano nangyari? Namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang dalawang anak. Sila ay nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. At ang pangalan ng isa ay Orpa at ang ikalawa ay Ruth. Sila ay nanirahan doon ng 10 taon. Kaya itong settings na ito, yung Book of Ruth po, mga 12 years ito. A time span of 12 years. 10 taon sila nandoon, tapos ibang mga pangyayari pa. Now, para ma-appreciate natin itong itong message na ito, tignan natin yung mga ibig sabihin ng pangalan. Okay, alam niyo po ang pangalan ng Elimelech, ibig sabihin niya ay, My God is our King. Kaya God, Melech means King. My God is King. Naomi, ibig sabihin ng Naomi po, is pleasant or delightful. Kanais, kasiyasiya, yung kanyang Ang pangalan ng anak nila is Malon, sick or weak. Tingnan mo naman, huwag kayo magpapangalan ng Malon sa anak niyo po, Malon at saka Chilion. Kasi ang Chilion is tired or dying. Pero mo, tatawagin mo yung anak mo, Oy, sick, halika dito. Sick, masakitin, halika dito. Diba? Siguro gano'n, Kaya naman, maagal naman tayo ito. Chilion, tired or dying. Oy, dying, halika dito. Malapit na mamatay, halika dito. Pakikain ka muna bago ka mamatay. Di ba lang gano'n, And then, Oprah. Ano ba yung Oprah? Orpa pala, sorry, Gazelle. Okay, Gazelle at saka si Ruth po ay friendship. Ang ganda pala ng pangalan ni Ruth, no? Ibig sabihin ay friendship. Now, tingnan natin. Kapag namatay si Malon at Chilion, namatay din si di ba? Si Elimelech. Namatay din yung dalawa. Consequences ng bad decision. Makita natin dito, no? Kaya't ang babae na iwan ng kanyang dalawang anak at ang kanyang asawa. Nang magkagayon, siya at ang kanyang dalawang manugang nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paano dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. Tingnan niyo po mabuti, no? Kahit nagkamali sila, pero mas malaki pa rin yung pag-ibig ng Diyos po sa kanila. Amen po ba? And then, nakita po natin dito. Ito po, i-highlights. Gusto ko po i-highlights ito, no? At nabalitaan nila na kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan at binigyan sila ulit ng pagkain. Ibig sabihin, yung family na naranasan nila ay hindi naman talaga panghabang buhay yon. No, yung kahirapan na naranasan nila, hindi naman talaga panghabang buhay. Actually, kung nag-stay sila doon, God can provide. Sino naniwala dito? Na ang pagpapala po ng Diyos ay wala sa lugar. No? Ang pagpapala ng Diyos ay wala sa lugar. Minsan isip natin, ay, alis ako, punta ako sa ganitong lugar. Kasi parang gandun yung pagpapala. No! Ang pagpapala ng Diyos ay wala sa lugar. Hindi naman natin pinipigil, hindi naman natin minamasama, no, pag abroad, no, hindi naman masama na pag nag-abroad ka, wala yung blessing ni Lord. Pero, alam niyo po, yung blessing ng Panginoon ay wala po yan sa tao at wala po yan sa lugar. Okay? Amen ba? Kaya dinalaw ulit sila ng Diyos ng pagpapala ng Panginoon. Kaya number 2 po, God's love brings provision in the right time, no? God's love brings provision in the right time. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ipoprovide niya yung ating mga pangailangan, no, sa tamang panahon. Amen ba? Kaya in every famine po, kung meron tayong mga naranasan na tagutom sa buhay, famine po sa buhay, hindi ibig sabihin po na pinapabayaan tayo ng Panginoon.
tinuturuan lang po tayo ng Diyos. Kaya nga, in the midst of famine, ask God, what can I learn from this Lord? No? In the midst of famine, ask God, Lord, ano po ang tinuturo niyo po sa akin sa panahon po na ito? Pwede ka namang magtanong na, why Lord? Pwede naman, pero I think the right question is, what can I learn in this time, Lord? Ano ang tinuturo niyo po sa akin dito? Now, ano nangyari, mga kapatid? Is namatay yung dalawang anak, tapos sabi ni Naomi, okay, balik na ako sa Bethlehem. And then, ito po, sa verse 8, tinagalog ko po kasi dito natin makukuha yung salitang love, no? But on the way, Naomi, English pala. But on the way, Naomi said to her two daughters-in-law, go back to your mother's home, and may the Lord may the Lord reward you for your kindness to your husband and to me. May the Lord bless you with security of another marriage. Then she kissed them goodbye, and they will all broke and wept. Nagkapaalaman na nagpaalam sila sa isa. Pero sabi ni Naomi, sabi niya, ay, uwi na kayo doon sa, sa bahay niyo. Uwi na kayo. Pero at ang prayer niya, and may the Lord reward you for your kindness. That is, yung kindness dyan, yung word na hesed. Yung hesed po kasi, yun po yung Hebrew word ng love. No? Yung unfailing love of God, the faith, kaya yung hesed po is loving kindness of God, yung faithful love of God, or covenantal love of God. Yun po yun, no? Kaya, nakaka-bless lang po si Naomi dito. Alam niyo po, di ba ang aklat ng Ruth ay parang patungkol kay Ruth? Pero alam niyo po, habang binabasa ko tong aklat na ito, mas parang mahanga ako dito kay Naomi. Bagamat meron siyang declaration later na hindi maganda, pero maganda yung kanyang character din dito, yung transformation ng kanyang character at saka yung kanyang perseverance. Tuloy po tayo, mga kapatid. Sige, nandyan pa ba kayo? Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan at ang iyong bayan ay magiging aking Diyos. At iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay at doon ako lilibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit nahiwalay ako sa kamatayan sa iyo. Nakaka-bless lang, no? Si Naomi, si Ruth, pinaalis na ni Naomi, alis na. Ano na kayo? Uwi na kayo dun sa mga bahay niyo. Iwan niyo na lang ako. Pero, yung isa, si Orpah, kinis niya yung biyanan niya, tapos umuwi, no? Tapos itong si Ruth, niyakap niya yung biyanan niya at hindi na siya, humiwalay na sa biyanan niya. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang ganda lang. Kasi, yung God's love bind us together for a unique relationship. No? Yung God's love bind us together for a new relationship. Ibig sabihin, no? Si Ruth at Naomi ay hindi na lang pinagtitibay ng kanilang mother-in-law and daughter-in-law relationship. But they are one in Christ. No? Ibig sabihin itong dalawa na ito ay hindi lang sila pinagtibay dun sa kanilang relasyon bilang mother-in-law at saka daughter-in-law, kundi pinagtibay sila. They are bind together for a new relationship. Sabi ni Ruth, Nay, yung Diyos mo ay Diyos ko na rin. Ibig sabihin, sa madaling salita, si Ruth po bilang Moabites is nakakilala din siya sa ating Panginoon. Na dati sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan marahil, pero marahil pinakilala nila Naomi yung Diyos niya at nakakilala din po ito si Ruth. Anong implication nito, mga kapatid? Kaya nga po, sa mga mag-asawa,
Magsabi nga ng amen sa lahat ng may asawa. Kaya ito po, no? Sa mga mag-asawa, no, dito, sa mga mag-asawa dito, hindi lang kayo mag-asawa dahil sa papel o dahil may mga anak kayo, kundi ang nagbabind sa inyo together ay ang Diyos at ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Pinagsama kayo hindi lang sa papel, hindi lang dahil may anak kayo, kundi ngayon, pinagsama kayo dahil sa Diyos at dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen ba? Ganon din po sa magulang at anak. Hindi lang dahil sa physical o biological relationship nyo, kundi ngayon nakakilala kayo sa Panginoon, pinagsasama kayo dahil sa inyong Diyos. Ganon din po sa mga magkakapatid. Hindi lang kayo magkapatid sa laman, kundi magkapatid kayo sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin to, no? The blood of Christ is thicker than water or any blood. Now, the blood of Christ is thicker than water or any blood. Because it is the blood of Christ shed on the cross to restore our relationship with God and man. Ibig sabihin mga kapatid, tayo, magkakapamilya, mag-asawa, anak saka magulang, no? Ang nagpatibay sa relasyon natin ay hindi lang yung ating pisikal na dugo, kundi yung dugo ng ating Panginoong Kristo, no? Na namatay sa atin, na nag-restore po sa ating relasyon po sa Kanya. Amen po ba? Kaya po dito, mga kapatid, dito sa church, kaya tayo dito, lahat tayo dito magkakapatid. Even minsan pinaghihiwalay tayo ng ating sariling kahinaan o iba't ibang ugali, pero tayong lahat ay isang pamilya, isang katawan ng ating Panginoong Kristo at lahat tayo dito ay magkakapatid sa ating Panginoong Kristo. Amen ba? Amen ba? Amen! Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mas matindi ang kapit po ngayon sa atin. Sabihin mo sa kanya. Kapit ko, ibig sabihin, mas lalo tayong pinagdikit po ng ating Panginoon. No? We are not here just kaya tayo nandito, pinag-isa tayo ng ating Panginoon. Iba-iba yung pinanggalingan natin, iba-iba yung pamilya natin. Pero ang pinaka mas makapal na kapit natin ay yung ating relasyon po sa ating Panginoon Kristo. Amen ba? Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Verse 19. Nandyan pa kayo? Yes. Sabi dyan, sa gayon, nagpatuloy silang dalawa hanggang sila'y nakarating sa Bethlehem. Nang sila'y makarating sa Bethlehem, ang buong bayan ay nagkagulo dahil sa kanila. Mga Marites, habang papunta, no? Tsaka siya, no? Ano yung tsura niya, no? Sinabi, bata pa siya, no? Matanda na, no? Yeah. At sinabi ng babae, ito ba si Naomi? Ito ba si Naomi? Sinabi niya sa kanila, huwag na ninyo akong, okay mga Marites, huwag niyo na akong tawagin Naomi, ha? Siguro, sabi niya, no? Tawagin ninyo akong Mara. Ang ibig sabihin ng Mara is, Mara? Bitter. No? Ibig sabihin, dahil sa pait ng kanyang pinagdaanan, sabi niya, huwag niyo ako tawagin na kanais-nais. Kasi yung pangalan niya, di ba? Naomi, kanais-nais. Tawagin niyo akong bitter. I don't know, kung mayroong babae na magsasabi ng ganito, no? Na, di ba sa mga babae, no? Sa amin kasi mga lalaki, kahit biruan namin, kahit anong tawag sa amin, okay lang sa amin. Pero sa mga babae, pag ito bitter to, so, parang masasaktan ka, di ba? Parang di ba? Pero ito, aminado siya, tawagin niyo akong Mara or Peter, sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat. Grabe, no? Sabi niya, sa verse 21, ako'y umalis ng puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon ng walang dala. Puno siya. May pamilya siya, may asawa siya, may anak siya. Uwi siya, wala siyang pagmamayari. That's why yung bitterness sa heart niya, talagang grabe.
Bakit ninyo ako tinatawag na Naomi? Gayon ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin at pinadalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Sa gayon, nagbalik si Naomi at Ruth na Moabita ng kanyang manugang sa kanyang kasama niya mula sa lupay ng Moab. So, dumating sa Bethlehem na pasimula ng pag-aani ng Sagada. Now, as I end po, listen to this mga kapatid, no? Sabi ni Naomi, huwag niyo nang tawagin pleasant or kaaya-aya. Tawagin niyo akong bitter. Now, as I read this, no, I understand the feeling of Naomi. But, I disagree her theology. Naintindihan ko yung nararamdaman niya, but hindi ako nag-agree doon sa kanyang pinaniwalaan. Yung kanyang theology. Why? Because, alam natin, God's love is bigger than our mistakes. God's love can redeem us. Merong pag-asa pa rin sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Actually, later, naman yun, parang naintindihan niya naman ito, yung pangyayari niya sa kanya. Kaya po, basahin natin to. Ito na po yung end ng chapter 1, no? Next episode po. Next week, ha? Next episode, okay? Kaya nga makita natin yung kagandahan ng nito, pagbuo yung ating pag-aaralan. Pero, tingnan natin yung mabuti, no? God is sovereign. Kung sinabi sovereign, makapangyarihan, may kontrol ng lahat ng bagay. And eternally good. God is sovereign and eternally good. Although we cannot explain His sovereignty, we can always embrace His goodness. Amen po ba? Tagalogin ko po, no? Ang Diyos po ay may kontrol ng lahat ng bagay at siya din po ay walang hanggang mabuti. Walang hanggang mabuti ang Panginoon. Kahit minsan hindi natin kayang intindihin yung nangyayari sa buhay natin, pero lagi nating yakapin yung kanyang kabutihan. Yung kanyang kabutihan. Mga kapatid, kahit hindi mo man maintindihan yung nangyari sa buhay mo, lagi mo lang isipin, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen ba? Kasi parang ngayon, parang hindi mo maintindihan, hindi mo nakikita yung kabutihan ng Diyos. Ganun yung naramdaman ni Naomi. Parang hindi ko nakikita yung kabutihan ng Diyos. Kaya tingnan yung mabuti, ha? Sabi niya, bakit di niyo ako tinawag na Naomi or pleasant? Gayon ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin at pinagdalamahati ako ng makapangyarihan sa lahat. Kasi sinasabi ni Naomi, kaya nangyari sa akin to kasi pinaparusahan ako ng Panginoon. Pero alam niyo po, hindi natin maintindihan yung nangyari po sa buhay natin. Pero tiyak po, mabuti po ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Always embrace His goodness. Yakapin mo yung kabutihan ng Panginoon. You don't need to explain, to understand everything nangyari po sa buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin, yakapin yung kabutihan ng Panginoon. That someday in your life, you will see that the Lord is good. Ilan sa atin dito, may mga pangyayari tayo in the past, na parang mahirap tanggapin. Pero ilan sa atin dito, ngayon, nakita natin na mabuti ang Diyos. Amen ba? Ako po, lumaki po ako walang tatay. No? Pero alam niyo po, kaya ako nakakilala kay Lord kasi ginamit ng Diyos yung sitwasyon ko, yung longing ko sa tatay ko para magpakilala ang Diyos bilang aking tatay. Kaya nung narinig ko yung mensahe na God is our Father, talagang niyakap ko po yun. Niyakap ko po yun. Kasi naintindihan ko, yung bad things, what happened to me in the past, nagkiwala yung magulang ko, kaya palang i-fix ni Lord sooner or later sa buhay mo. At gagamitin ng Panginoon yung bad things to produce something good doon sa bagay ko na yan. Amen po ba? Kaya I encourage po every one of us, no? Meron man tayong mga pagkakataon ngayon, mahirap na sitwasyon, hindi maintindihan. Huwag natin intindihan. Huwag natin try explain. Embrace na lang natin yung kabutihan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen.
God is good? All the time. All the time? God is God is good. good. Palakpakan natin si Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Application po, meron ako 5 minutes. Application. Pag tayo ay nagkamali, bumangon at bumawi. Na? Pag tayo nagkamali, bumangon at bumawi. Why? God's love is bigger than our mistakes. Amen? Pangalawa, maghintay lagi sa direksyon ng Diyos. Hindi sa bugso ng damdamin pag tayo ay magdidesisyon. Maghintay palagi sa direksyon ng Panginoon. Ask for prayer. Kung medyo crucial yung decision, ask for prayer. Or pag-pray mo kay Lord, maghintay ka doon sa direksyon ng Panginoon. Yung confirmation ni Lord, doon sa salita niya, hintayin mo yon bago ka mag-decide. Huwag tayo mag-decide based on our emotion or sa bugso ng damdamin. Amen po ba? Pangatlo, makipag-ayos sa mga nasirang relasyon sapagkat tayo ay isa sa Panginoon. Amen? Makipag-ayos sa mga nasirang relasyon sapagkat tayo ay iisa sa Panginoon. Amen ba? Amen. The blood of Christ bind us together. No? Hindi lang tayo relasyon sa asawa, sa anak, sa mga kapatid o magkaka-church, no? Tayo po ay mga anak po ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mensahe. Today po is our Holy Communion. And alam niyo po, our ultimate problem, our ultimate famine, yung ating spiritual situation. Merong famine spiritually. Tayo po ay napalayo sa Diyos, no? Dahil sa ating kasalanan, mga kapatid. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, bumaba siya para tayo po ay abutin. I-fix niya yung problema natin sa kasalanan. God provides everything. The ultimate provision, yung kanyang anak, binigay niya para sa atin. Para maging ayos tayo sa ating Panginoon. Amen?